malinaw, ang susi na ibinigay kay Kefa o Simon Peter ay sumasagisag sa kaalaman at kapangyarihan. Yung kaalaman, isabihin yung wisdom or yung spirit, yung diwa, at ang kapangyarihan na na nagmula sa ating kapanahunan na ibinigay sa atin ng mensahero. So, bakit niya ibinigay sa atin? Kasi alam niya mawawala siya. Okay. And then, ang last kong dito sa ating di ba pinigilan ni Kepa Simon ang Yahweh Shai. Kung titingnan mo, napaka-caring naman ni Kepa o ni Simon Peter at sinasabi niya na mag-ingat na huwag nawang mangyari ito sa iyo, guro. Kasi sinabi niya haharap siya sa mga saserdote, sa mga Gentile. Kumbaga, ilalabas na niya ang kanyang sarili. O baga, i-expose na niya ang kanyang sarili. Pero sabi niya, huwag nawa, pinigilan siya ni Kefa. Ibig sabihin, baka mapahama ka, ganyan. Pero sinabi, anong sagot ng Messiah? Sabi niya, lumayo ka sa harapan ko, Kefa. Ang iniisip mo ay ayon lamang sa tao at hindi sa mga utos ng alahayam. So, ibig sabihin, mas nangingibabaw ang pagsunod sa utos ng alahayam kaysa sa worry ng tao o kanyang sa kanyang sariling security. Inuna ng Messiah ang pagsunod sa mandato na ibinigay sa kanya, hindi sa maaring mangyari sa kanya. So parang sa atin parang pwede tayo makarelate diyan na oo, ilalagay natin ang ating sarili sa kapahamakan, maaari yung mga sa ating mga gagawin, mga ating mga gawain. Pero unahin natin ang utos, ang mandato na hanapin ang mga nawawalang tupa ni Jacob Israel at ipalaganap yung kanyang salita. Hindi tayo magtatago sa isang buti nga ngayon may social media na. Meron na tayong mga di ba? Meron tayong YouTube, meron tayong FB. Hindi ka na physically na lalantad. Pero maipapalaganap mo natin ang salita sa pamamagitan ng social media. So kaya pinapasalamat ko na talaga yun sa alahayam na sa ating munting mga ginagawa ngayon ay natutugunan natin na susunod natin yung mandato na ipalaganap ang katotohanan ng sino mang makarinig nito na tinawag at tupa din na tinatawag din ng alahayam sa kanyang kawan ay masumpungan. At kasama na doon ang dalangin na itago niya ito sa mga hindi tinawag o hindi hindi para hindi ma-hamper ang mga gawain. So kaya hindi tayo sa dami ng mga nakakasumpong, kundi hayaan natin ang abaw, alahayam na tawagin at ipalaganap ang ating kung ating mga ginagawa ngayon. Ang aba naman kasi talaga ang tumatawag sa sino man na gusto niyang tawagin, di ba? Ang sa atin ay sumunod lamang kung ano yung ating mandato. Sabi pa ni King Yahweh Shai, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat maging matapang upang sundan ako. So, yun ang yun ang kanyang habilin. Sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang handang mawala ang kanyang buhay alang-alang sa akin ay muling magkakamit nito.
Ano ang mapapala ng isang tao kung mailigtas niya ang pansamantalang buhay? Oo, tama, tama naman. Lahat naman tayo tutungo kahit pa mapahaba natin o kahit ba umaba tayo ng 100 taon. Pero mamamatay at mamamatay din tayo. Pansamantala lang ang ating human flesh. At makakamit niya ang buong mundo o yung yung paggalang ang pag ano ng paghanga ng buong mundo, ngunit mawawala naman siya ng buhay na walang hanggan. Ano pa yon, di ba? O ano ang mag-aaring ipalit ng sinuman para sa kanyang kaligtasan? Katulad ba tayo ng mga iniwan natin na kailangan magbayad tayo ng padasal para maano natin ang kaligtasan? Nagpapamisa para sa ating mga yumao para mailigtas ang kanilang kaluluwa? Hindi eh. Yung pagsunod talaga, 'di ba? Pagsunod at saka yung ating mga sa magawa natin, 'yun ang ating ah mai kumbaga maiaalay natin para sa ating kaligtasan. At saka yung huli niyang habilin, tandaan ninyo, may ilan sa inyo na hindi daranas ng kamatayan hanggat hindi nila nakikita ang anak ng alahiyam sa makalangit na kaharian. Tingin ko ito ay naganap na sa ating kapanahunan.